Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh, salamat Ama na minsan pa'y pinagkatagpo't pinagsama-sama niyo kami muli sa dakong lugar na ito upang ikaw ay aming mapaglingkuran, maawitan at mapapurihan. Salamat o Diyos sa masaganang ulang bumubuhos sa aming mga bubungan, Panginoon. Kung gaano karaming ulan ang aming maranasan, ganyan din po nawa karaming biyaya ang dumating sa aming mga buhay. Ano man ang aming mga karamdaman, mapatakan man lang ng ulan ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Dalangin namin, Ama, na sa gabing ito, sa pagninilay namin ng iyong salita, ay mangusap ka nawa sa bawat isa sa amin. At turuan niyo kami, Panginoon, muli ng mga kapahayagang tanging sa iyo lamang nagmumula. Pakalinisin ang aming mga puso at hayaan niyo, Ama, na makakilos ka ng maayos sa bawat isa sa amin. Ano man ang kabigatan ng aming puso, kabigatan ng aming mga kalooban, hayaan yung sa iyo namin yan ipagkaloob at palitan ng kagaanan, kagalingan, kalakasan at kalusugan na nagmumula sa iyo. Higit sa lahat, Ama, ano man pong mga kahilingang itataas namin sa iyo sa gabing ito, ngayon pa lamang po, Diyos, inaangkin namin na kami po ay answered prayer na sa pangalan ni Jesus. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
Shaddai. Praise the Lord. Kayo po'y aking inaaniyahang buksan ng inyong mga dalang Biblia sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanatang 16, talatang 21 hanggang 28. Matthew chapter 16, verse 21 to 28. Mula noon ay pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw ako'y muling mabubuhay. Dinala siya ni Pedro sa isang tabit sinimulang pagalitan. Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos kailan may hindi yan mangyayari sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, umalis ka sa harapan ko, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad ng magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao, nakasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Tandaan niyo, may ilan sa inyong narito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. Mga minamahal kong magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Okay, bago po tayo magsiupo, taas po natin ang ating mga prayer requests at mga handog para sa ating Panginoon. Muli, aming Diyos na mapagpala, i-bless niyo po ang anumang mga kahilingang nakasulat sa aming mga prayer requests o hindi pa naisulat. Alam niyo po ang mithiin ng bawat isa sa amin. Alam niyo po ang mga kakayanan namin, Panginoon, at bawat kusing o bawat makayanan namin ihandog sa iyo sa gabing ito, Panginoon. Dalangin ko na ibalik niyo sa kanila ng siksik, liglig, at umaapaw na biyaya sa kanilang buhay, sa kanilang mga pinansyal na pangangailangan, pati na po sa kanilang mga pamilya. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pwede niyo na po yung ibigay sa nangongolekta at palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Praise the Lord! Pwede na po kayo magsiupo, mga kapatid. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. According to some statistics, sabi po doon, sa isang kanilang survey, fewer than 10% of the so-called Christians could be called deeply committed. So, kakaunti lang daw po talaga yung mga nagpo-profess na Christian sila na merong talagang malalim na passion pagdating talaga sa kanilang pananampalataya. And they found that almost 46% ng mga nagsasabing sila ay Christian ay once a week lang kung magbasa po ng Bible. Amen? And most of them, wala silang basic knowledge pagdating po sa mga basic teachings ng Christianity. Kumbaga, Christian silang naturingan pero parang hindi rin naman. Ang kanilang lifestyle ay pang makamundo pa rin. Kaya nga kapag nakakaranas sila ng mga pagsubok, madali silang umaayaw. Akala ko ba, pag naglingkod na ako, pagpapalain ako, yayaman ako, dadami ang aking pera. Ang ganito pong klase kasi ng mga teaching ay nasanay, o ang ganitong klase po ng mga tao ay nasanay po sa mga prosperity teaching. Kaya kapag dumarating po yung mga mabibigat na pagsubok sa kanilang mga buhay, ay agad nilang tinatalikuran ang kanilang pananampalataya. Kung tutusin, wala naman pong sinabi ang Panginoon na magiging madali. In fact, ang sabi ni Lord, lahat ng kanyang magiging tagasunod ay kailangang pasanin ang kani-kaniyang krus. At wala pong exempted, mga kapatid. At wala rin pong shortcut.
Kagaya po ng gustong mangyari po ni Pedro. So sabi po ng Panginoon, after ma-reveal na siya nga talaga ang anak ng Diyos, ang sinugo, ang Kristo, kabilin-bilinan niya sa kanyang mga alagad, huwag niyang sasabihin kanino man. Sapagkat ako'y magbabata ng hirap, ako ay magpapasan ng krus, at ako ay papatayin. Now, Peter, the so-called rock, mga kapatid, ay agad na naging stumbling block, mga kapatid. Matapos niyang sabihin, "Pity thyself, Lord, hindi yan dapat mangyari sa iyo. This shall not happen to you. Kasi ikaw ang bida. Bakit ka mamamatay?" Kaya nga po, sabi po ni Apostol Pablo, ang cross ay katitisuran para sa mga Hudyo. Diba? Kasi nga, ang ibitin sa krus ay kasumpa-sumpa, mga kapatid. At yan naman ay pagdating sa mga hentil ay isang kahangalan na paano kang magiging tagapagligtas in the first place kung ikaw ay mamamatay. Amen? Now, si Peter, hindi natin siya masisi kasi very limited yung kanyang understanding when it comes to cross. So pagdating nga naman sa isang tagapagligtas, paano mo kaming ililigtas kung mauuna kang mamamatay? Diba? Mamamatay ka pala eh. Siyempre kami mga tagasunod mo, mamamatay din kami kasi hahantingin kami ng mga magpapapatay sa iyo, mga kapatid. So ito pong si Peter, ang nailalarawan niya sa kanyang isipan ay isang political leader. No? So yun ang kanyang naiisip na itong Kristong ito, actually meron talaga itong potential na i-dethrone ang Cesar, i-dethrone ang Herod, palitan ng isang malakas na empire o ng isang malakas na hukbo, mga kapatid. Kasi sa ilang taon na sila ay oppressed, naghahanap talaga sila ng Savior. At yan din naman po ang sinasabi ng kanilang scripture na mula sa lahi ni David, isang hari ang mag-i-establish ng kanyang kaharian magpakailanman. Na kahit kamatayan o ano pa mang kaharian sa lupa ay hindi ito kayang sugpuin or talunin, mga kapatid. So they expect Jesus to lead the people, or if not, to provoke people to rebel against Roman government. Kasi po ang Israel, for how many years or hundreds of years pa nga, mga kapatid, sila ay bugbog na sa pananakop ng iba't ibang imperyo. Dinurog sila ng Assyrian, napangasawa sila ng Persian, ng Babylon, at ngayon halos apakan sila ng Roman Empire. Kaya ina-expect talaga nila na merong susuguin ang Diyos na sila ay ililigtas. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, "Who do you say I am?" Sabi ng mga alagad, sabi po nila, isa kayo sa mga propeta, kayo si Jeremias, kayo si Elias. Pero ang sabi po ni Pedro, "You are Christ." Ikaw ang Kristo, ng kaisa-isang anak ng Diyos na buhay. Amen? Kaya dito ho natin makikita yung importansya ng separation ng church and state, mga kapatid. Kasi kapag pinagsama mo palagi yan, magiging magulo yung ideology mo, yung pangunawa mo na napipicture mo ang isang tao as spiritual leader na pwede niyang pamahalaan ang isang bansa. Kunyari, minsan may mga congregation na kapag yung kanilang spiritual leader ay ma-influensyang tao, maraming naakay na tao, inuudyo kanila na maging presidente kaya to. Diba ganun yung mga Jew nung nakakain sila ng mga tinapay, nakakain sila ng libreng tinapay at sila'y nabusog, gusto nilang kunin si Jesus para gawing hari. Kaya ang Panginoon ay umalis at mag-isang umakyat sa bundok sapagkat yung kanilang iniisip, hindi naman po yun yung gustong mangyari ng ating Panginoon. Amen? At meron din namang mga spiritual leader na pag di nila nababantayan ng kanilang sarili, inuudyokan din nila yung kanilang flock, yung kanilang congregation na baka sakali, pwede nga naman ako maging presidente. Diba? Merong ganyan yung
Sabi niya, siya ang pinili ng Diyos. Pag di siya nanalo, tatalon siya sa eroplano. Hindi siya nanalo, hindi rin naman siya tumalon. Yung isa nga, magpapasagasa sa tren. Hindi rin naman nasagasaan, mga kapatid. Kaya hindi tayo dapat mangahas sa isang bagay na hindi ka naman doon tinawag. Amen? Tinan niyo ho, napahamak ang bayang Israel kasi meron silang hari, ang Diyos. Pero humihingi sila ng hari na tao. Hindi pa naging sapat sa kanila yung mga judges, yung mga hukom, yung mga propeta na direct message ang ipinaaabot sa kanila. Ang gusto nila ay isang tao. Kasi naiinggit sila sa mga kalapit bayan na mayroong mga hari. Sabi ni Yahweh kay Samuel, sige, pabayaan mo, bigyan mo ng hari. Pero yung haring yun, kakamkamin ang kanilang mga lupa. Yung kanilang mga asawa, yung kanilang mga anak na babae, gagawing katulong. Yung kanilang mga anak na lalaki, sapilit ang gagawing mga sundalo or kawal. Yung kanilang mga ubasan, kukunin niya ng hari. Sabi ng mga tao, sige, payag kami. E di, ayun ho, ibinigay. And then, after a couple of kings, parang ang naging matinulang yata. After ng paghahari ni Saul, and then next David, and then si Solomon, nahati na po yung kingdom of Israel into two divided kingdom. Naging south and northern kingdom. At sa pagkakaalam ko, wala miski isang naging matino sa north. Kaya yan ay hindi nagtagal. Yung 10 tribes na yan, at ang natira lang ay yung doon sa dalawa, sa southern kingdom, mga kapatid. Amen? Kaya, kapag tinawag ka ng Diyos na maglingkod sa bayan, yun, panindigan mo. Pero pag tinawag ka naman ng Diyos na maglingkod sa kanyang templo, sa simbahan, sa pangangaral, sa pag-aakay ng tao, doon ka dapat. Hindi mo siya dapat pinaghahalo-halo. Amen? Iba atin dito, yung pala, mangangampanya. Pag nanalo na, di mo na makita ulit, mga kapatid. Now, si Peter, gusto niyang i-transform si Jesus from a spiritual leader to a political leader. Kaya napagsabihan siya ng Panginoon. Kakapuri pa lang sa kanya ni Lord. You are blessed, Simon Bar-Jonah, anak ni Jonas, sapagkat ang lumalabas sa iyong bibig ay kapahayagang mula sa langit, galing sa aking Ama. Hindi mo yan natutunan o narinig sa kung sinong tao, kundi directly inihayag sa iyo ng Diyos. But a couple of verses ang lumipas, biglang sabi ng Panginoon, Satanas, get behind me, lumagay ka sa likod ko. Huwag mo akong pangunahan. Dito ka sa likod ko. Can you imagine that? Kaka-compliment pa lang sa kanya, ngayon bigla siyang nirebuke. Hindi dahil si Pedro ay si Satanas, kundi yung lumalabas sa kanyang bibig ay verse na po ni Satanas. Isipin mo, hinahadlangan mo yung salvation plan, huwag nawang itulot ng Diyos. Ano yung huwag ipahintulot? Yung suffering, yung kamatayan. Kapag wala pong naganap na kamatayan sa krus, edi ang ibig sabihin nun, walang salvation plan na magaganap in human history. Amen? Pwede kang magpapako sa krus, mamatay, pero kaya mo bang mabuhay? Pwedeng tumigis ang iyong dugo, pero ang tanong, pwede bang pambayad yun sa iyong kasalanan? Hindi. Kasi diabetic ka Amen? Alam nyo, bago pa isilang po ang ating Panginoon, marami nang nag-claim na sila ang Kristos. Sila ang Mesiyas. Iba-iba, pinako din. Pag tinignan nyo yung ibang ancient textbook, merong tagapagligtas sa Egypt, merong tagapagligtas sa Greece, lahat sila pinako. Pero sa lahat ng ito na ipinako, tanging si Jesus lamang po yung muling nabuhay.
Kaya ang sinasabi ni Paul, hindi ibang Kristo ang ipinapangaral namin sa inyo, kundi si Jesus na muling nabuhay. Kasi nga, marami nang nagpanggap na Kristo noon kasi gustong-gusto nila ng tagapagligtas. Amen? Meron namang mga tao talaga na meron silang messianic complex. Pag sinabing messianic complex, yung feeling mo isa kang martir, isa kang bayani. That's it, mga kapatid, yung parang akala mo kaya mong iligtas ang sanlibutan dahil sa iyong ginagawa. Amen? So kailangan po itong maintindihan nitong si Pedro, mga kapatid. Now, ano po ang pagkakamali nitong si Peter? First of all, he was thinking like a man. Of course, kasi tao siya eh. Kung papipiliin ka din lang naman, syempre ang pipiliin natin is yung bagay na convenient tayo. Bakit ka nga naman magpapakalayo-layo ng isang daan kung meron namang shortcut? Sabi nung kasama mo habang nagdadrive kayo, may alam mo kung shortcut, kaso malayo. Ano mo kaya? Diba, mga kapatid? Kasi we always choose the easy way. Amen po. Ang Google, huwag niyo masyadong pagpapaniwalaan kung minsan. Minsan, pag alam mong ikakapahamak mo, huwag ka nang dumiretso. Meron po akong minsan pinuntahan. Oo nga, shortcut siya, pero ang dadaanan mo naman, sementeryo. Hindi na ako tumuloy, di baling malayo. Kasi oo nga, madali nga, napadali naman yung kamatayan mo. Di ba, mga kapatid? We always choose the easy way eh. Ayaw natin ng nahihirapan tayo, ayaw nating umalis ng comfort zone natin. Ito po, may share ko lang. Minsan, na-assign ako ng province. Binigyan kami ng laya na mamili kung saang PFCC. Bihirang mangyari yun, yung papipiliin ka. Di syempre, pinili ko yung malapit para makakauwi ako. Kasi kapag pinili ko yung Kabisayaan o kaya Mindanao, magbabarko pa ako, kaya mag-eroplano. Ang pinili ko yung malapit, Lucena. Para kaya kong motorin. 4 hours lang, Rizal na uli. Nasa bahay uli ako. Di pinili ko Lucena. Alam nyo, hindi lang pala akong pumili ng Lucena. 3 kami. Pinayagan lahat. 3 kaming assistant doon. So merong isang head, may 3 assistant. Di ano ka pa ang nangyari? Hati-hati kami sa outreach. May mga disciple lang nandoon. Ilan ba yung disciple doon? Parang 15 yata o 18. Parang ganun. And konti lang din yung outreach, mga kapatid. Kaya 3 kaming assistant na nandoon. Sa isang linggo, ang hayo namin, maswerte na akong 2. Kasi nga, may disciple na dating naka-assign doon. Nakakaawa naman kung di mo bibigyan. So yung mga taga doon, binibigyan ng tagi-isa-isa. Tapos kaming mga galing Maynila, tagda-2. Sama-sama kami sa iisang kwarto. Ayoko pa naman ng ganun. Yung parang wala kang privacy, mga kapatid. Lakas ko pa namang humilik. Diba? Kaya, sabi ko, pinili ko yung malapit. Pero parang, hindi mo rin parang hindi ka rin makapag-enjoy kasi hati-hati nga. Tapos, kinumpress pa kayo dun sa iisang kwarto. Malapit nga, pero di rin ako tumagal. 2 weeks lang, umuwi agad ako ng Rizal. Ayoko na. Diba? Bumalik uli ako ng Rizal, mga kapatid. Kaya minsan, pinipili natin yung madali. Pero, hindi ka naman, wala namang na-develop sa'yo na mas maganda. Diba? Panay ka shortcut ng shortcut. Mag-e-enroll ka. Nakita mo, maikli yung pila. Doon ka na nag-enroll. Di mo naman pinag-aralan kung ano ba yung in-enroll mo. Ganun po ako eh. Nag-enroll ako ng BSE TLE, Bachelor of
Bachelor in Secondary Education, major in TLE. Hindi ko nga naiintindihan kung ano yung TLE. Ano ba yung TLE na yun? Technological and Livelihood Education. Ang gusto ko po, nursing. Ang haba. Uso kasi nun yung nursing. Tsaka yung girlfriend ko nun, nurse. Ang haba ng pila. Nainis ako. Doon ako sa walang pila. Di ano ka pa? Ang TLE pala, ano pala yan, halo-halo pala yan. Yung may electricity, may electronics, may food and beverage, may carpentry, may yung magtatahi. Ano ba tawag doon? Basta yung pagtatahi. May cooking, may plumbing, yung pagtutubero, may carpentry. Lahat ng yun ayokong gawin. Mga kapatid, sabi ko, pati ba naman paghahalo ng semento, may equation pa. Kasi kinocompute talaga. Dami ng tubig, dami ng buhangin, dami ng semento. Sabi ko, yung mga nagkagawa sa amin sa Pladway, wala namang ganyan eh. Tapos, di nagkabit-kabit kami ng mga ilaw. Pag saksak ko, sabog yung ilaw. Wala, di ko talaga di ko passion, hindi ko gusto, mga kapatid. Kaya ang grades ko, tumataginting na 3. Tapos yung eskwelahan namin, ang lapit-lapit lang sa bahay ko. Tamad na tamad akong pumasok, mga kapatid. Kasi nga, pinili ko yung madali. Tapos nung nag-aaral na ako, hirap na ako. Kasi nga, hindi ko naman talaga gusto. Amen? Kaya minsan, mga kapatid ko kay Kristo, baka mamaya, yung iniisip nating madali, sa una lang convenient. But after a long run, papahirapan ka na. Yan naman ang gusto ng kaaway eh. Piliin mo yung masarap, yung madali. Kaya nga ang temptation niya, di ba ang ibig sabihin ng Satan is adversary, tempter. Di ba? Tinutukso ka niya na piliin mo yung convenient sa'yo kaysa yung pinapadaanan sa'yo ng Lord. Sabi niya kay Jesus, pag kailangan mo pang magpakahirap, nagugutom ka na, magicin mo na yung bato na yan, gawin mo ng tinapay. Hindi naman yun ang kalooban ng Ama. Tumalong ka na mula sa taluktok ng templong yan. Kasi sabi naman sa Psalm 91, susuguin niya ang maraming anghel, sila'y susubaybay upang yung kanyang mga paa ay hindi masaktan or masugatan. Amen? Talagang pilit niyang tinitwist ang scripture para mag-fit sa kanyang panunukso. Kaya tayo kapag masyadong parang too good to be true yung iniaalok sa atin, naku, pag-isip-isip po tayo mga kapatid. Yung sasabihan ka na, sister, sumali ka sa negosyo namin. Maliit lang to, magbigay ka lang ng kahit siguro 5,000 to 7,000. After a couple of weeks, 14,000 na. Talaga? Bangko nga, hindi yan magawa eh. Di ba? Basta too good to be true. Yung maghahanap ka ng trabaho tapos may nakita kang nakapaskil, walang requirements. Pwede ba namang walang requirements? Ano ba yun? Pero meron ganun talaga. Yung kahit high school graduate, makakapag-abroad. Kapag gusto mo mag-abroad, ang dami mong pagdaraanan. May TESDA pa nga yan eh. Kukuha ka pa ng mga NC1, NC2. Diba? Tapos yun, walang requirements. Ano yun? Ganun kakamahal ng kumpanya? Basta magbibigay ka lang ng ganito, certain amount, sila na ang bahala. Sila na ang magpapalipad sa'yo. Paano ka lilipad? Hahatiin ka ba? Kaya alam nyo, minsan ang dami nating kababayan nagiging biktima ng human trafficking. Kasi ayaw dumaan sa tamang process ng paglalakad ng mga pasaporte, tamad mag-research. Akala nila pag nakarating na sila sa Canada, okay na. Yung pala, pag nasa Canada ka na, daig ka pa nung merong munting negosyo sa Pilipinas. Kasi lahat ng kikitain mo sa mahal ng cost of living, halos wala ka rin naipon. Merong iba napapadala ng Saudi.
nagiging biktima ng sex slave, mga kapatid. Ni-rape ng amo. Walang proteksyon eh. Basta lang na-recruit. Kaya alam niyo ho, iwasan po natin yung ayaw nating nahahassle tayo sa umpisa. Meron nga po sa isang community namin, hindi naglakad ng lisensya, pinalakad sa iba. I think PFCC Bulacan to eh. Halos lahat ng preacher may naglakad ng lisensya nila. Yung pala peke. Diba? Oo nga, no show ka nga doon sa LTO. Nung nahuli yung isa, boss, fake to ha. Ha? Fake ba yan? Oo, fake to. Kaya may kaso pa tuloy. Kasi ano yun eh, falsification yan eh of public license documents, mga kapatid. Di ba ho? Kaya kapag may nag-aalok sa inyo na ito, madali lang to, kikita ka, bibentahan ka ng lote, napakamurang halaga, pwede ka nang magtayo ng bahay mo. Naku, kabahan ka. Lalo na dito sa parting Manila, di ba? Parting Rizal, tas napakamura. Alam niyo doon sa amin sa floodway. Yung floodway kasi, dati bahain yan. Floodway nga eh. Diba? Tagalogin mo na lang eh, daanan ng baha. Ngayon, nilagyan po yan ng dike, ng dike. Yun po ay pang-suporta para kapag mataas yung baha, hindi naman malunod yung mga taga-floodway. May sasangga dito sa baha. Mataas po yan na para siyang munting daanan. Parang siguro kasing laki nito. Tambak ng lupa yan. Andito yung baha, andito yung mga bahay. Hindi na siya magagalaw ng baha kasi mataas to. Paglipas ng panahon, tinambakan. May mga nagbenta ng lote. 5,000 lang. Bilihan yung mga tao. Hindi mga taga-Floodway, mga taga Quezon City, taga iba-ibang lugar. Bilihan doon sa lugar namin. Tapos may nagpatayo na ng hardware, meron nang nagpasimento ng bahay, bato na yung mga bahay nila. Parang matutuksok ang isipin mo, ano ba to? Legit ba to? Kasi nagpalagay sila ng mga ganung kalalaking bahay. Tapos ang gaganda pa, parang yayamanin pa yung mga style. Alam nyo, nito lang nakalipas kasi nagkabentahan yun, mga pandemic na mga 2020 o 2023 na ngayon. Yung parang community doon ng mga nakabili ng lote, biglang dinimolis, may-ari pala, mga kapatid. Tapos yung asosasyon nila, naglaho. Yung may-ari, yung presidente, wala na, di na mahagilap, mga kapatid. Yung pala may ibang may-ari. Kaya yung mga malalaking bahay, wala silang nagawa. Demolish talaga. Kahit lumuha pa sila ng dugo, mga kapatid. Kaya, if it's too good to be true, it's not true. Amen? Tingnan niyo ho, ang kaligtasang iniaalok sa atin ng Panginoon, kahit na libre niyang ibinibigay, it doesn't mean na madali niyang nakuha. Hirap ang kanyang pinagdaanan. Yung usigin siya, arestuhin, takbuhan lahat ng kanyang mga alagad, i-deny siya ng kanyang itinuring ng mga kaibigan. Sabi pa ni Pedro, Lord, over my dead body. Naku, tumigil ka nga, Pedro, ayan ka na naman, bida-bida ka talaga eh. Pagdating naman ng oras, nandun ka na sa isang sulok, nagpapainit ka na doon sa nagbo-bonfire. At nung nire-relay ka sa akin na kasama kita, dinideny mo ako. Lahat po ng hirap, yung pambubugbog, pinagpasapasahan pa siya ni Herodes sa ni Pilato, pinagtripan siya ng mga sundalo, dinuraan, lahat, sinapak. At pagkatapos po, nung nandoon na siya sa krus ng Kalbaryo, pinapainom siya ng isang espongha na ano ba yung nakahalo nun? Di ba sabi niya, nauuhaw siya? Pinainom siya ng alak na, ano ba, hinaluan ba yun ng suka, ng vinegar? Hindi niya ininom. Alam niyo kung bakit? Yun kasi ay pampamanhid. Kasi kapag ininom niya at siya'y namanhid, di niya mararamdaman yung sakit.
Ibig sabihin, sinortcut niya. Amen? Hindi naman pwede, kaya tinanggihan niya yung inumin para maramdaman niya lahat ng sakit, kabuto-butuhan hanggang sa dulo ng parte ng kanyang mga katawan. Walang shortcut, bayad talaga lahat, mga kapatid. Tayo, mahilig tayong shortcut Doon na lang sa walk of faith. Yung iba, nag-aabang na doon sa coastal road. Kaya, imbis tuloy ma-approve ka na sa Amerika, na-deny ka pa tuloy. Hanggang airport lang, kasi sinortcut mo Pagdating doon sa mag-i-interview sa'yo, ano ka ba dito? Tourist or employee? Mali-mali pa yung sagot mo, na-deny ka tuloy. Kasi mahilig tayo sa shortcut Ayaw nating nahihirapan. Pag-attend ng mga prayer meeting, takot na tayong mabasa ng ulan. Noong araw, pag nakikita ng punong lingkod na lahat nakapayong na, pinapatanggal niya talaga yung payong. Sarado ang mga payong. Sunuran yung mga tao. Pero grabing himala ang nararanasan. Ngayon sa prayer meeting pa lang. Diba? Kanina nga ang ganda na ng usapan namin. Sabi ko, tuloy po kasi di ba bagyo nga. Tuloy po ang mga NPG. Nakaligo na ako't lahat. Nakasakay na ako sa motor. Bigla ba namang nag-chat na, Brad, cancel muna kasi may bagyo. Nakadaan na yung ulan Iniisip ko, baka umuulan pa sa lugar nila. Sabi ko, dadaan lang yun Masyado naman tong natakot sa ulan. Chat ko nga. Sabi ko, sis, paano yan? Na-announce ko na sa GC. Baka may mga magpunta tapos sarado yung chapel. Tsaka nasa biyahe na po ako, sabi kong ganun. Di pa nga ako nanananghalian, kakamadali. Kinonsensya ko talaga Ay, ganun ba, Brad? Sige po, maliligo na ako. Pagdating ko doon, nagkukumahog siya, mga kapatid. Sabi nga, na po yung mga akay nyo? Pinuntahan niya, isa-isa. Nakaipon din kami ng 5. Sayang din yun. Diba kasi kung hindi mo pa sisimulan, kailan pa yun mangyayari? Amen? Alam nyo, karamihan naman po ng mga na-open namin na gawain, nagsimula lang sa kalsada. Nung nakaraang pinuntahan ko sila, sabi niya, 8 daw sila. Saan na yung 8? Di ba? Saan na yung 8? Kasi, hindi ko napuntahan. Pumunta ako, ang problema, hindi nakapaghintay yung mga tao, nagsiuwian. Sabi niya, brother, ang daming tao kanina, 8. Kanina namang inagahan ko. Sabi ko, asa na yung 8? Sige nga. Buti, may napresent siya sa aking 5. Hindi, yun, medyo naniwala na ako. Di ba, kapatid? Alam niyo, kapag laging ang gusto nating puntahan, yung maraming tao, di ba? Tapos pag mga outreach na kakaunti lang yung tao, wala parang masasanay ka dun sa mga pangmalakihan. Amen? Si Lord, hindi siya na-full ng large crowd, sa totoo lang. Sabi ng Panginoon, dami-dami nyo. Pagdating naman ng oras nung pinako ako sa krus, ilan lang yung mga alagad na nandoon sa harap, nagtatago yung iba. Hindi niya kailangan ng fans. Ang kailangan niya ay tunay na followers. Amen? Kaya kapag may mga nararanasan tayong pag-uusig sa gawain, mga kapatid, accept it as part of the process. Ganun talaga Amen? Yung mga in-idolize nga ng nanay ko, ng mga elders dati, ng mga hinangaan niya mga preacher, sabi niya, sana yung anak kong lalaki maging ganito rin. Alam niyo, yung mga hinangaan niyang yun din yung tumisod sa akin. Sabi niya, ano ba yan, boy? Yung mga hinangaan ko noon. Sila pa yung mga gumawa ng ganyan sa'yo. Sabi ko, iyaan nyo na ho. Ganyan talaga. Para ma-realize natin na ang paglilingkod natin, hindi nakafocus sa tao, kundi sa Diyos na tumawag sa atin. Amen? Kaya, tingnan nyo ho, kapag minsan yung mga umakay sa inyo, hindi nyo ba napapansin yung mga nagyaya sa inyo dito, sila wala na, ikaw nandito pa. Kasi ibig sabihin, ang pundasyon mo
ay nasa Diyos. Kaya ito ho, si Peter, speaking as a man, nauunawaan din ng Panginoon na ano siya yung pabago-bago ang isip, emosyonal, pero hindi ka kasi pwedeng laging emosyonal. Kapag ang decision making mo ay laging nakabase sa emosyon, mahirap. Meron kang dapat disiplinahing choir, kaso naaawa ka, masyado kang emosyonal, edi anong mangyayari nun? Hindi siya madidisiplin ng maayos. Oo nga, kawawa ka naman, wala ka nang kakantahan. Hindi naman pwedeng ganun. Kapag masyado kang emotional na leader na, ito ang preacher niyo, medyo pasaway. Kaya mo na, kawawa naman, walang outreach. Di ba? Hindi pwedeng ganun lagi. Kaya alam niyo ho, si Peter, i-define natin yung pangalan niya. In Greek language kasi, pag sinabing rock, tatlong klase yun Litros, Petros, and Petra, mga kapatid. So sabi ng Panginoon, Simon, Bar-Jonah, from now on, ikaw na si Peter, means Petros. Sa Greek translation po, sinasalita yan ng Panginoon gamit yung Aramaic language. Sa Greek, pag sinabing litros, ito po ay parang mga pebbles, yung nilalagay sa mga aquarium, sa beach, maliliit na bato. Litros. Pag sinabing Petros, yung pangalan na po ni Peter, ibig sabihin, kasing lalaki na ng kamao, yung parang mga panghilod. Pero, itong mga nakikitang bato na ito na maliliit sa sapa, kinakapitan ng lumot, pwede kang madulas, pwede kang matisod. Kaya sabi ni Lord, Petros, upon this rock, which means Petra, ang ibig sabihin po ay immovable, malaking bato, mighty fortress na hindi mo kayang itulak. I will build my church. So ang rock na tinutukoy, hindi po si Pedro na masyadong tawag nito yung nadadala lagi ng bugso ng damdamin. Kundi si Kristo mismo na sabi niya, dito ko itatayo ang aking iglesia. Kasi kapag ang faith natin ay nakapundasyon sa tao lang, matitisod tayo mga kapatid. Amen? Kaya kailangan natin niyang maunawaan ng husto. Now, si Peter, na pinagagalitan ni Lord, ay hindi naman dapat ma-offend na siya ay kinokorek. Amen po, mga kapatid. Kailangan open din tayo sa kritisismo. Hindi lang sa panay papuri at mga palakpak. Kasi kapag yan po ang laging umaalingaw-ngaw sa ating isipan, mabilis tayong yayabang. Amen? Kapag may nagko-correct na sa atin, tapos parang hindi mo matanggap, ano pong dating nun? Hindi na tayo open para sa ikalalago natin. Diba? Bakit? Ako ang nabunot na coordinator dito, ba't pangunahan niyo pa ako? Hindi ka na nakikinig sa suggestion ng iyong mga kasama. Nung trainee ka, ang bait-bait mo. Nung naging preacher ka na, chick boy ka na. Dati, pa isa-isa lang GF mo. Ngayon, sabay-sabay na. Diba? Aba, malupit ka. Tapos pag nasisita ka ng mga manggagawa, nagagalit ka. Bakit? Do not touch the anointed. Alam nyo, yan ang isa sa mga verse na most abused sa Bible na ginagamit lagi ng mga nangangaral para hindi sila masaling. Yung alam niyo yung nagtatago ka sa likod ng verse, hindi yan maganda ang salita po ng Diyos, open yan para sa lahat. Kaya nga kapag ikaw ang nangangaral, dapat ikaw din yung unang tinatamaan. Amen? Kaya nga ako sabi ko noon, bakit kaya nauna pang na-promote sila Brother Justin sa amin. Sabi kong ganun. Kasi isipin nyo, dati, yan sila, Sister Ellen Grace, pupunta yan sa amin sa pwesto sa bangko. Yan ang mga nagmamano sa amin. Ngayon kami na nagmamano. Yan ang mga yan. Sabi ko, bakit kaya ganun? Iniisip-isip ko, hindi pala ako pwede kasi yumabang agad ako Na-assign ako ng isang province.
Sabi kasi nung kasamahan ko, Mark, pag itong province na to nagustuhan ka, hindi ka na mahihirapan sa ibang PFCC. Kasi itong province na to medyo parang Hong Kong, mataas ang standard. Sabi ko ganun. Oo eh. Na-assign po ako doon. Hindi ako naman, medyo ginalingan ko rin para syempre, hindi naman ako mapauwi kasi may kapangyarihan silang pauwiin ka. Isang sulat lang, tapos ka na. Di sa madaling sabi ko, nagustuhan naman ako, tumagal naman ako doon nang hindi ako napapauwi dahil sa feedback. Kaso, dahil ang nakakasama ko ay mga medyo, sabihin na natin parang mga big time, mga yayamanin. Lagi akong nai-invite sa mga, pag kumakain sila sa mga hotel. Alam niyo yung mga kainan na parang Vikings, yung eat all you can, mga ganun, yung ang isang ulo ay 1,000. Ganun po. Ako syempre, first time ko yung mga ganun eh. Kaya, feeling ko tuloy, mayaman na rin ako. Tapos, syempre, assistant ako dun. Lahat ng privilege nasa akin din. Pangalawa sa akin head. Kaya parang, wala namang feedback sa akin hindi maganda. Lahat naman okay naman. Kaso parang yumabang ako. Pag may nagko-correct sa akin sa Facebook, naiinis ako, sinasagot ko talaga. Kahit mas matanda pa sa akin. Kahit kasamahan ko sa Rizal. Parang hindi na ako napansin ko, hindi na ako tuwa. Dati humble naman ako parang hambog na yata ako. So sa madaling sabi, parang nagkaroon ako ng sense of entitlement, mga kapatid. Kasi nga, nako-compliment ako palagi eh. Kaya nung kinikriticize ako, parang hindi ko gusto. Di ba? Natapos na po ako doon. Inassign uli ako ng another province na hindi na gano'n, na hindi na yayamanin. Hihirapin naman. Na ang dati ay Starbucks, ito naman Starbucks na ng mga kapatid. Kaya, ang sabi ko sa sarili ko, hindi ako bagay sa ganito. Tapos yung mga outreach ko, hindi parokya, hindi mga diocesan, mga sa mga tabi-tabi, sa mga nagtutok ako minsan sa kuprahan, sa maisan. Di ako tumagal, mga kapatid. Alam niyo yung ganung behavior ko. Pagbalik ko ng Rizal, hindi rin ako tumagal, kaya nawala ako sa gawain. Bukod sa nagka-problema ako sa aking head noon, dahil hindi ko na makasundo. Kasi mayabang na ako eh. Parang, bakit? Ba't ako gagawin assistant ng DIC? Dapat ako ang head na. Head talaga yun, mga kapatid. Diba? Kasi nga, madaling makayapang yung gano'n. Kaya iniisip ko, sabi ko, hindi talaga ako pwedeng mailagay sa ganung posisyon. Kasi dito pa nga lang, lumaki na yung aking ulo. Amen? Kasi si Lord, alam niya yan eh. Bakit niya ibibigay sa iyo ang isang bagay na pagdating ng panahon, ikakasira mo rin? Kunyari, nagpe-pray tayo ng yumaman. Kung alam naman ni Lord na pag yumaman ka, yayabang ka, hindi niya ibibigay. Kasi may tao na kayang dalhin yung pagyaman. Kahit mayaman sila, simple pa rin, hindi arrogante. Kasi kung naman, nanalo ka lang sa loto, di mo nakilala yung mga kapitbahay mo. Mas panay na yung alcohol. Di ba, mga kapatid? Kaya alam niyo, once na hindi pa binibigay sa iyo ni Lord, check natin yung character natin. Baka hindi natin kaya. Amen? Kaya ako, nung bumalik ulit ako sa gawain, nag-fail ako sa mga negosyo. Kasi gusto kong patunayan noon na kaya ko eh. Kasi hindi ko pala talaga kaya nang wala sa gawain. Kaya, yun, bumaba yung aking loob. Nabawasan yung hangin ng aking ulo, pati tiyan. Kasi pumayat ako. Di ba, mga kapatid? Kasi doon, bundat ako sa PFCC na yun. Pero pumayat ako. Nakaranas ako ng gutom. Dati, pagdadating ka sa gawain, mangangayawa sa pakapin ng mga manggagawa, papakainin ka.
Pero alam niyo, nung nawala ako sa gawain, na-miss ko yung gano'n, yung may nagbibigay sa'yo ng kape. Dati ko di ko pinapansin yun eh. Yung gano'n. Pero nung bumalik uli ako sa gawain, sino ka ba naman kasi para pansinin? Di ba? Sabi ko nga sa asawa ko eh, kung di ako preacher, hindi ka naman papansinin kahit yung anak mo. Eh di humayo ko ako sa isang gawain. Hindi naman ako nag-e-expect ng kung ano. Pero itong gawain na to, nandun yung nanay ni Rostong Padilla. Umaatin doon. Medyo big time din. Parang natuwa sa anak ko. Eh di pinabless. Aba, binigyan ng 1,000. Sabi ko, malaki pa sa aking anak ah. Ang tagal ko nung mukha kayo dito, hindi ako nakaramas ng gano'n. Pero natuwa lang. Sana all natutuwa mga kapatid. Kaya, sabi ko sa asawa ko, kita mo, nung nagbalik loob ako sa paglilingkod, dati, yung 1,000 na yan, hirap na hirap akong kitain yan sa paglalako. Mga kapatid, pero yung binigay ng bigla sa anak mo, nag-bless lang. Ano bang meron sa noon ng anak mo? Pero dahil, yun nga po, inayos ko yung aking character. Hindi ko na inisip na gano'n ako kagaling. Kasi kapag inisip mo yung gano'n, tutumpa ka talaga. Diba? Dati, masyadong mataas ang standard ko pagdating sa mga kasamahan kong humahayo doon sa lugar natin. Parang pag may nasabi sila na hindi masyadong maganda, parang hindi ko gusto. Ngayon, bahala kayo kung ano sabihin yun. Total, kayo ang inasign eh. Amen? Mataas nga standard, maliit naman ang binibigay namin. O, diba? Tapos nagtataka pa kami na tayo kaming hayupan. Kada na lang nahayo. Sabihin ng preacher, pinasa lang po ito sa akin. Sa loob-loob, ba't parang pinagpapasapasakan yung gawain sa amin? Eh, yun nga kasi, ganun yung aming character. Amen? Kaya alam niyo mo, tayo, inuhubog pa tayo ni Lord. Marami pa siyang itinuturo sa atin. Amen? Kaya kung pinapadaan ka niya sa hirap, pinapadaan ka niya sa isang mahabang proseso, piliin natin yun. Kung sa pagdating ng dulo, mas refined ka, mas magandang version of yourself ang maipepresent mo sa kanang Panginoon. Kaysa pinili mo yung maikling daan, pero ikaw naman ay napahama. Salamat pa rin dahil napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Tayo binibigyan niya ng pagkakataon. Tayo po magsisayo sa presensya ni Yahweh El Shaddai. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan. Patuloy naming nararanasan, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat dahil kagaya ni Pedro, as a human, we are prone to weakness. We are prone to errors, pero dahil sa iyong biyaya, kami ay nabibigyan ng pagkakataong makapaglingkod. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay at minsan pa damhin natin ang pagkilos ng presensya ng Panginoon sa mensahe ng awiting ito. Sa aking pagmula hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Tapat sa habang buhay, ika'y mabuti.
gabay sa kalilimutan. Yes, Lord. Dariyan ka sa gitna ng kaliliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Kapag ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa aming mga buhay, ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Habang ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailanman, Panginoon, kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko'y iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman, Panginoon, kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman, kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Habang ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Salamat, O Diyos, tunay ngang napakabuti mo sa aming mga buhay. Tunay nga kahit nakakaranas kami ng mga paghihirap, pagsubok, dumadaan kami sa isang matinding pagsusulit, ngunit kagaya ng ginto, ito ay nadadalisay kung pinapadaan sa apoy. Kaya kung ito ang marapat, Panginoon, upang kami ay ma-refine, mas maging maayos, mas maging mabuting tao, mas maging banal sa iyong harapan, willing kaming sumunod and to take our own cross, Panginoon, nang walang shortcut na dadaanan, kundi tanging proseso na inilaan mo para sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo, Lord, ang gabing ito. Salamat sa mabuting balita ang aming napagsaluhan. I-bless lahat ng umattend, Panginoon. Ano man po ang kanilang mga kahilingan ngayong gabing ito, ikatagpuin ang iyong pagpapalat at biyaya. Lalo't higit ang mga kapatid naming nangangailangan ng kagalingan, ang mga kapatid naming may mga dinaramdam na sakit sa kanilang ulo, leeg, dibdib, tiyan, kamay, lahat ng parte ng katawan, Panginoon, ay abutin niyo po ng iyong pagpapala, ng iyong
kagalingan sa pangalan ni Jesus. Ganon din po ang mga nakakaranas ng mga spiritual problems, ang mga nakakaranas po ng mga emotional problems, Panginoon, ang merong anxiety, mga di makatulog, depression, abutin ng iyong pagyakap at pagkalinga sa gabing ito, Panginoon. Iparamdam na merong Diyos na handa silang tulungan gaano man kabigat ang mga problemang kanilang nararanasan. I-bless niyo rin, Panginoon, ang mga pamilya nila, ang kanilang asawa at mga anak, Panginoon. Kaapu-apuhan, ilayo sa lahat ng mga uri ng sakit at karamdaman. Ilayo sa mga trahedya, Panginoon. At gabayan kami sa bawat nilalakbay namin. Gayun din po, Lord, ang inyong mga awit, ang inyong manunugtog, ang core group, ang mga manggagawa sa lugar na ito, Panginoon. Patuloy niyo silang ingatan, Lord. Patuloy na bigyan ng maayos na kalusugan at ibayong kalakasan upang patuloy na magamit ang aming mga buhay sa ikararangal ng iyong pangalan. At sa aming pag-uwi, Panginoon, taglay namin ng iyong biyaya, taglay namin ng iyong pag-iingat, at taglay namin, Panginoon, ang mga pagpapalang ipinagkaloob niyo na po sa amin. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain tayong lahat ni Yahweh El Shaddai. Give thanks! God bless you po. God bless you. Thank you. Karating mo lang? Kanina pa?